O ito, discuss na natin. Impeachment kay BBM. Kasi kasabi nga natin kanina, sila din naman yung sumagot sa tanong nila na, bakit mo pinapaano mag-aksay lang ng panahon si Pulong dyan? Hindi yan tutuloy dahil hawak ng administrasyon ng lahat ng congressman. Sabi ko nga, whether nagpo-proceed yan o hindi, it's a very, very strong statement that you can make if you file an impeachment complaint against the president. Diba? It's a statement kung meron kang malakas na basehan. Tsaka I want to see yung basis. Diba? Kung pinapa-impeach nyo kay Prof. Celo, ano ba yung basis? Diba? Bakit kailangan siya yung mag-isip? Tapos bobo daw ako. Tapos kayo yung galit. Tapos bobo daw ako. Ako yung mag-isip pero bobo ako. Diba? Pero ito kasi, bibigyan ko na kayo. Iniisip ko rin yan eh. Halimbawa nga, gross incompetence. Ano? Pwede ba yung basis for impeachment? Ano example ng gross incompetence niya? Case number 1. Sige. Evidence, gross incompetence, appointing Sara as DepEd. Hindi pwedeng ganyan. Bakit? Kasi, di ba, imagine mo, we have a crisis in education. Di ba? Naming classroom na hindi nagagawa, walang libro. Di ba? Tapos, yung mga kabataan natin, di makabasa, makapagsulat. Tapos, in-appoint mong DepEd si Sara. Grabe talagang incompetence niyan. I mean, But you have to make an argument na gross incompetence is an impeachable it's offense. a betrayal of public trust. Pwede. Diba? Yung betray yung public trust kasi inaasahan natin na masosolve ang problema ng lipunan and yet lalo tayong binigyan ng problema dahil yung mga in-appoint niya sa posisyon incompetent. Diba? Binibigyan mo pa ng... Tip. Gusto mo i-draft ko na? Kong Pulong. Pag din-draft ko ba, i-file mo? Ano pa? Pwedeng basis ng impeachment ni BBM. Di ba, tumanggap siya ng Duran-Duran concert? That's graft and corruption. Kasi bawal tumatanggap ng gift ang politicians. Pero bati pa ata sila nun, baka nag-attend din sila ng Duran-Duran concert. Kasi may unitives pa nun eh, di ba? That's diba? early. But then again, it can be a basis, right? Accepting gifts from the private sector. Graft and corruption is a ground for impeachment. Ayan, the Duran-Duran concert. And then you can say there, as witnessed by, because I attended the Duran-Duran concert. Ano pa, yung gross incompetence. Pagpirma ng budget. Pwede ba yon, Prof. Dan? That will be a very new argument. Despite the fact na several times natin sinabi that this is very problematic, violating the Constitution, hindi priority ang education, nako-compromise ang health program, and yet he signed the budget. Is that gross incompetence and an impeachable offense? The court will have to decide that. The trial, the Senate. Di ba? That would be interesting. Ano pa? Ano pang gross incompetence? Ito, yung pag-solve ng corruption. Hanggang ngayon, wala pa naman siyang nagagawa. So, pwede ba yun? Yan binigyan ko na kayo ng tip. Pwede nyo na rin i-chat GPT. Baka kaya nilang i-develop into a complaint. But just make sure tama yung citation. Kasi balita, di ba kinukwento nga ni Attorney Dino, yung mga kagrupo niyong abogado nagkakaso tapos yung citation inventong cases kasi nag-chat GPT. Napa-sanction yung mga abogado na yun. Kakahiya, no? Ayan binigyan ko na kayo ng tip. Kala nyo ba nagjo-joke ako? Lagyan nyo, outline natin. Gross incompetence as basis for impeachment of the president. Evidence number 1, appointing Sara as DepEd Secretary. Evidence number 2. Sabi ni Sara, ba't madami namang incompetent siya? Isa lang naman yung kailangan mong proof para i-prove na incompetent siya. Diba? Proof number 2, accepting gifts from the private sector.
Diba? Ano yung proof number 3 ko? Nababaduyan ako sa proof number 3. Kasi pag mabagal ka, incompetent ka, mag-isip ako because it has to be 3. Odd number. Oo, it has to be an odd number. Diba? Huwag kayong mag-alala. Continue following me on Facebook. Paki-subscribe. Oo, para masagot niyo yung mga tanong ko doon. Diba?